Dear Chacha, para akong siraulo habang isinusulat ko to. Nakaupo sa sulok ng ambitions at umiinom ng pang ilang round na paborito mong milk tea. Para talaga akong siraulo dahil maya't maya yung lumilingon ako sa entrada ng shop at nag-aabang na dumating ka. Suot mo ang paborito mong maroon scarf at naglalaro sa mga labi mo ang ngiting nagpapahinto sa oras. Ang sabi mo noon, nagkamali lang talaga ang spelling ng ambitions na dapat ay ambitions. Ang sabi mo pa, nasa maliit na tea house na ito ng puso ng Cubao. Dahil dito tumigil ang mundo para panoorin ka mangarap. February 14, isang taon na, sa araw ng masayang puso, namimiss pa rin kita. Ikaw lang ang pangarap ko, Chacha, at tumigil ang mundo ko nang mawala ka. Sabi nila, makakalimutan din daw kita, mababawasan din daw ang sakit. Pero kailan kaya, Chacha? Siguro kapag naka-order na ako ng pang 100 milk tea at nasulatan na kita araw-araw sa loob ng 10 taon. Siguro ay kapag tumigil na akong hanapin ang mga ngiti mo sa mga labi ng iba at kapag hindi na ako napapalingon kapag may kapareho ka ng pagtawa. Siguro kapag tama ng spelling ng ambitions at kapag wala ng siraulong nasa isang sulok, nagsusulat ng love letter na hindi mo naman mababasa. Yours even after death, Kikoy. Ingat na tiniklop ni Shaira ang sulat at pinahid niya mga luhang muling nangilid sa mga mata niya. Hindi na niya alam kung pang ilang beses na niya yung binasa. Just when she was ready to give up on love, on men, on everything that had to do with marriage and babies and happy ending, she found Kikoy's letter. Letters dahil marami iyon. Hindi lang kasi isang sulat ang nasa loob ng kahon na sa wakas ay nakapagdesisyon na niyang buksan. There were 2 letters, both written in longhand, in thick yellow chip paper na hindi niya alam kung ano ang tawag. And both were written because of Kikoy's love for Chacha. Isang sulat pa lang ang nababasa ni Shaira pero masyado na siyang na-overwhelm kaya tinigilan na muna niya ang pagbabasa sa sulat ni Kikoy. May lalaki palang ganito, anya sa sarili na tila hindi pa rin makapaniwala. She was already 29 years old, 2 taon na lang at isa na siyang official soltera. And the truth was, she didn't mind. Tapos na nga ang araw ng kabaliwan niya sa mga lalaki. Naka5 boyfriend na siya at lahat ng mga iyon ay taon ng tinagal. Naranasan na niya makipag-telebabad sa telepono noong hindi pa uso ang cellphone at pagbabanyo lang ng pahinga. Na-experience na niyang may kakusukob sa payong habang pumapatak ang ulan, kung saan mas ramdam niya ang init ng kamay ng lalaki na kahawak sa balakang niya kaysa sa lamig ng tubig na basa niyang katawan. Nakipag-date na rin siya sa park na isaw lang ang laman ng tiyan niya at sa food trip ng isang condominium building habang naglalakad siya sa rose petals. May mga naging boyfriend na siya na chinito, malaki ang mata, loner, papansin, baduy, at mayroon ding mas maganda pa yata sa kanya. To top everything she experienced, she already dated boys and men. Sa high school at college days, the boys were more fun. Nakakatuwang alalahanin na tumatawag sila just because become as speechless. It was fun to see sweet notes inserted in her chemistry textbook. Masaya rin mang-away para lang may pag-awayan. It was fun to get jealous, be the cause of jealousy, and it was even more fun not to feel jealous at all. Masaya rin kapag bagon pa lang ang relasyon, ang bawat araw ay tila lagi may okasyon. Heck, but it was also fun even when they just broke up and she saw the new girlfriend, less pretty, less everything, and very insecure of her. Eventually, the boys grew up to become men. Their techniques were more refined, their tactics were better, naging kamag-anak na ng salitang commitment ang salitang future. At mas may dating na salitang stable kaysa sa charming. Nakakaumay na rin ng mga rosas at tsokolate, lalo na kapag may kasamang sorry sa card para sa isang kasalanan na paulit-ulit pa rin ginagawa. Walang perpekto relasyon na tanggap na iyon ni Shaira. Ang nanay at tatay niya ay araw-araw din nag-aaway at hindi na uubusan ng issue, mula sa magic sarap at pinggan hanggang sa butas ng kurtina at paghilik. Ang mga ate niya ay salitan sa pagpapalayas sa mga bayaw niya dahil sa creative na mga rason, imaginary third party, text sa walang reply within 5 minutes at ang latest invasion of personal space.
Pero babalik din ang mga pinalay sa pobre pagkalipas ng 1 o 2 linggo basta bitbit ang kompletong sweldo. Parents failed, best friend fought, and lovers quarreled. But was it too much to ask for simple things like devotion, trust, and loyalty? Hindi ba dapat i-present na talaga ang mga yun sa isang relasyon? Sa math lang ba may given at wala sa totoong buhay? She didn't think so, and she refused to think so. Kaya nga patuloy pa rin siya sa pakikipagrelasyon. Sumusubok pa rin siya not to attain perfection, but at least to try. Siguro naman ay may basehan ng mga movie at love stories. The devil's assistant who wore Prada could really trade everything for real love. And Nicholas Spark couldn't just invent every damn notebook or message in a bottle. But the last straw was her ex-fiancé, and it was then that she accepted the bitter truth, that maybe love was not for her, because in this world where men shower their women with love and kisses from Monday to Friday, these were the same men who flirted with the got laid with someone else in the weekend. Sa bawat isang I love you, may 10 kasalanan ng pinagtatakpan. Uulitin pa rin kaya ang bagong definition ngayon ng sorry. At hindi yan nababali ang mga pangako, tinatapakan at dinuduraan pa. So she was done with the lies, the love, the illusion of love, everything, until she read Kikoy's love letter. Nang dumating si Giselle sa kanina para yayain siya magpaspa, hindi na yun natuloy dahil kinikwentohan na lang niya ito tungkol kina Kikoy at Chacha. Grabe ang pagmamahal ni Kikoy kay Chacha kahit patay na siya. Aniya, saka siya napasandal sa sofa. She bite her nails, a habit she knew she should have stopped long time ago but couldn't break. Bumuntong hininga si Giselle. Pang movie. Maybe there's still hope for me after all. For us, pagtatama sa kanya ni Giselle. Kailangan lang natin maghanap ng sarili natin, Kikoy. Anya. Madali lang yan. Kailangan lang nating mamatay at i-wish na ang iiwan nating boyfriend sa mundo ay may kaparehang devotion ni Kikoy. Saad ng kaibigan niya. Ninat-ngat uli niya ang kanyang kuko. The keyword was devotion. Kung mayroon lang manufacture ng devotion sa mundo, mayaman na siguro may-ari niyon dahil lahat ng tao ay bibili niyon. But once upon a time ay nabuhay si Chacha. Na-experience niya ang devotion at pagmamahal ni Kikoy. Ano kaya ang pakiramdam ng ganoon? Dinutdot ni Giselle ang noon niya. Hoy, Shaira, baka ma-obsess ka dyan sa Kikoy na yan ha? Love letter lang yan at hindi para sa'yo, kundi kay Chacha, whoever she is. Oo na, sagot niya rito, pero sa isip niya ay nag-i-speculate na siya ng kabuuan ng love story ni Kikoy at Chacha. Saan kaya nagkita mga ito? Paano na in love? Paano nag-aaway? Gaano ba ka-perfect si Chacha at nagkago na lang mahalin ito ni Kikoy? At ano kaya ang pakiramdam ng ganong pagmamahal? Sa sobrang fascination niya sa love letters ni Kikoy ay halos nakalimutan na niya ang sakit na idinulot sa kanya na ex-fiancé niya. Natigilan si Frank habang nakatayo sa labas ng bahay na bahagyang nakabukas na pinto. Narinig niya lahat ng sinabi ni Shaira at para siyang binabangungot ng nagising. Hindi lang basta binasa ni Shaira ang love letter niya, ikinuwento pa nito iyon sa kaibigan nito na para bang isang ordinaryong bagay lamang yon. But there was nothing ordinary about his love for Chacha. Si Chacha ang lahat para sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit siya nabubuhay, ang langit at ang piyaro niya, and he lost everything when she died. Anong karapatan ni Shaira at ng kaibigan nito na mag-speculate tungkol sa isang bagay na walang kaide-ideya mga ito? Alam ba ng mga ito ang pakiramdam ng iniiyakan ng kabaong ni Chacha habang hinihiling na sana'y bangungot lang lahat at magising na siya? Hindi, and they would never know how hard it was to sleep at night and wake up the next day without her. So how can they just talk about him, about Chacha, about them so casually like a goddamn movie? There was nothing cinematic about what he was going through. It was ugly and twisted. He was in a dark place. Grief was maddening, and sometimes he wished that his heart would just stop so he could be with Chacha. He couldn't do it on his own because of one stupid promise. Promise me, Kikoy. Maputlang-maputla na mukha ni Chacha at halos hindi na nito maidilap. Ang mga mata, he could feel it. She was slipping away.
Nangingilid ang mga luha niya. Shh! Huwag ka na magsalita. Promise me, you won't do anything stupid. Ani Chacha, nahihirapan na tong huminga. You won't commit suicide. And then he thought Chacha was unfair because how could he say no when he was standing beside her, so stupidly healthy, and she was lying there, dying. Kung pwede lang sana na siya na lang ang mamatay para dito. Ayaw niyang mamatay ito ng ganoon. Bata pa ito at punong-puno ng pangarap. Bakit hindi na lang ang mga kriminal, ang mga halangang kaluluwa, kahit Prime Minister, Cannibal o Santo Papa, kahit sino, wag lang si Chacha. But because he can't trade places with her, he just wanted to die and be with her wherever she was going. Nakalimutan niyang kilalang-kilala nga pala siya nito. Kikoy, iniabot ng nanginginig na kamay nito ang kamay niya. I promise, bulong niya. Pagkasabi niya niyon ay ngumiti si Chacha kahit nahihirapan na ito. Pumikit na rin ito. And when he whispered, I love you, she couldn't hear him anymore. It was a part of his past, Chacha's death and leaving him forever on Valentine's Day. While the world was celebrating eternal love, true love, seemingly true love, past love, and freedom to just love, he was there in a hospital with his dead love. His present will always merge with his past, their past, dahil hindi pwede magkaroon ng kasalukuyan kung walang nakaraan, at pakiramdam niya, walang Kikoy kung walang Chacha. Move on and let go. We're synonymous with stupid and fuck off. Moving on was but a delusion. If something huge, something life-changing, world-shattering, groundbreaking happened, shit happened. Nobody can just talk and walk away and pretend it never did. People let go of stupid, insignificant, useless things. A pair of old socks, a broken camera, a decaying fruit, a piece of gum, but not memories, not love, or devotion, or grief, or pain, not someone so precious like Chacha. Maingat at tahimik na naglakad si Frank pabalik sa basement. Sa umagang iyon ay pinlano niyang humingi ng tawad kay Shaira, hindi lang dahil sa gusto niyang makuha ang kahon dito, kundi dahil pakiramdam niya ay na-offend talaga niya ito kagabi. Pero ngayon ay tila wala na siya sa mood na mag-sorry dito. Mas dapat nga na si Shaira pa ang humingi ng paumanhin sa kanya. Nagbabasa ito ng isang sulat na hindi naman ito pagmamayari, and it was something very personal. Kung tutuusin ay kasalanan din naman niya iyon. Sino bang nagsabi na sulatan niya ang patay na nobya? Sino rin ba nagsabi na iwan niya ang sulat sa isang lugar na posibleng may ibang taong makakakita? But he couldn't help it. Mas tumitindi ang sakit tuwing dumaraan ang death anniversary ni Chacha, and his only consolation was to write about it. Mahal na mahal ni Chacha ang bahay na inuupahan ngayon ni Shaira. Minsan nga pakiramdam niya si Chacha at ang bahay iisa. It felt right at the time to make the latter's part of the house, and thus making them a part of Chacha too. Hinintay ni Frank na umalis muna ang bisita ni Shaira bago uli niya ito puntahan. Sa totoo lang, sa tagal umalis ang bisita nito ay hapon na nang bumalik siya sa bahay. Pagkatapos niya makipagdebate sa sarili ay nagwagi pa rin ang isang bahagi niya na gustong humingi ng paumanhin dito. Nakabukas pa rin ang pinto ng bahay nang bumalik siya. Napailing siya. Paano na lang kung miyembro pala siya ng akyat bahay gang? Or worst ay rapist. Ano na lang mangyayari sa tenant na may katulad ng mga labi ni Angelina Jolie? Walang tao sa living room. Ganon din sa komedor. Tinawag niya si Shaira pero hindi ito sumagot. Nasa na ba to? Sumilip siya sa kusina at dumiretso na sa backdoor pero wala pa ring tao roon. Aakyat na ba siya sa itaas ng bahay? Napaigtad siya nang marinig ang boses ni Shaira. Anong ginagawa mo rito? Natigilan siya nang tingalain niya ito nang nakatayo sa hagdan ng bahay paakyat sa mga kwarto. Ilang baitang lang ang layo nito sa kanya. Nakasuot ito ng mahabang bestida. Iyong nakalabas ang magkabilang balikat at parang sarong na ginawang damit. Her shoulders looked creamy and smooth, and the fabric hugged every curve of her body. Her hair was tied in a bun, exposing her neck. Pakiramdam niya ay nanuyo bigla lalamunan niya. Mabuti na lang at hindi yun ang suot nito kagabi. He didn't like the idea of anyone else seeing her like that, not even Tiago.
Tuluyan nang bumaba si Shaira ng hagdan at nasa harap niya na ito. Isang bahagi ng isip niya, iyon taglayang kaestipuduhan ng mga lalaki, ay tumigil ng mag-isip ng may logic. He could smell her and it wasn't like any perfume he knew. Parang amoy lang ng sabon na mabango. Her skin was flawless, up close, and he had to ball his hands into fist to stop himself from touching her. But somehow, logic kicked in. Umatras siya ng bahagya para hindi siya ma-overwhelm sa presensya ni Shaira sa harap niya. "Bakit ka ba nandito?" She tattled her head. Pero hindi iyong tipong nagpapakyut, kundi parang nagdududa na baka may gawin siyang hindi maganda rito. I'm sorry about last night," he stammered. Nang sabihin niya iyon ay tila nabawasan ng pagdududa sa mukha nito. "Okay, apology accepted. Hininaan din naman agad ninyong sound system eh." "Alright, that was quick and easy." He gave her the best smile he could manage. "Ulitin natin ha." "I'm Frank." Pagpapakilala niya uli rito, sabay lahad ng kanyang kamay. Tila 10 walang hanggang muna lumipas bago nito sinuklean ang ngiti niya. Pero nang umiti ito ay nahigit niya ang hininga, at nang abutin nito ang kamay niya ay bahagya lang niya iyong pinisil, pero ramdam agad niya kung gaano yun kalambot at kainit. "Call me Shaira." Pagkarinig niya sa sinabi nito ay tila siya'y tinulos sa kanyang kinatatayuan. All it looked was a nickname that sounded like his favorite name in the world. "Shaira." Ulit niya, halos hindi yun mabigkas. Just one mispronunciation away from Chacha. He could feel it. The bitter taste left on his mouth after he said it. The bitter fragment of a memory he wasn't ready for. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.